Magandang hapon po sa inyo lahat. Isa pong pagpapala sa akin na makarating po dito at makapag-share ng magandang naidulot sa akin ng Polstron. Una po sa lahat, i-share ko po sa inyo yung buhay ko before ako gumamit ng Polstron. Ang pamilya po namin kasi lahi ng diabetes. Yung both mother and father side ko, diabetic sila. Yung lolo ko sa father side ko, kinamatay niya diabetes. So, hindi na siya nasilayan ng father ko kasi bata pa lang yung father ko, namatay na siya. And then, dun sa mother side ko naman, yung lolo ko rin may diabetes, nagkaroon siya ng kidney stone. Kaya na naagapan. Pero, yun. Dahil sa lahi na namin yun, so namano ko yung sakit na diabetes. So, bata pa lang ako, may diabetes na ako. Pero hindi ako aware. Naging komplikasyon nun sa akin, namamaga yung ipin ko, nagdudugo every time na magtutoothbrush ako. Hindi ko alam na isang sign na pala yun na diabetic ako. I was 19 years old nung malaman ko na diabetic ako. Kasi nung third year high school ako, first time ko magpalinis ng ipin. Nasugatan ng dentista yung ipin ko. Hindi ko alam na bawal pala yun sa may diabetic. So, hindi ko alam na diabetic ako. So, mula nun, namagana, namumula na siya, nagdudugo na siya. Siguro, mula high school hanggang college, dala-dala ko yun every day. Every time magtututbrush ako, gano'n. Tapos, papansin ko, lumuluwag yung ipin ko, nagkakaroon siya ng spacing. And then, mahina siya. Pag kumagat ako ng buto, sigurado mababali siya. So, ganun. 19 years old ako, gusto ko magpa-brace. Sabi ng dentist sa akin, kailangan ako magpa-x-ray para malaman nila na kung pwede ako. So, nagpa-x-ray ako, then pinakita ko sa doctor. Nalaman nila, yung buto ko sa isang ipin, halos mauubos na. Kaya pala siya namamaga, nagdudugo. Kasi yun yung komplikasyon sa akin ng diabetes. Lumiliit yung buto ng ipin ko. So, hindi ako pwede i-brace. So, sabi ng doctor, ng dentist ko, ang possibility lang niya, ang cause niyan, kaya kaganyan, meron kang diabetes. So, nagpa-check ako ng sugar, nalaman ko na diabetic na ako. So, sabi niya, siguro bata ka pa, meron ka na. Kasi bata pa ako, mataba na ako, malakas akong kumain, mahilig ako sa mga matatamis. So, kaya talagang meron ako. So, nagpa-check ako and then binigyan ako ng gamot ng doctor namin ng 2 klase ng gamot. So, 2 times ko siyang iniinom sa isang araw. So, 4 na gamot yun. Umaga tsaka gabi ang iniinom ko. So, matagal kung naging gamutan yun, talagang yung gamot na yun, naging pang-araw-araw ko na. Isa rin sa naging komplikasyon ng diabetes ko, nagkaroon ako ng high blood pressure. So, bata pa lang ako, hindi rin ako aware na ang BP ko is 140/100. Yun ay pinaka-normal sa akin. Nalaman ko yon nung nag-25 years old ako, sumubrang taas na ng dugo ko. Naging, umabot na siya ng 180/110. So, talagang dinadala na ako nun sa hospital. So, dahil doon, binigyan na naman ako ng gamot. Tinitake ko yun naging maintenance ko na siya everyday. Isang gamot yun, pero minsan iniinom ko siya 2 beses kasi in high blood ako sa umaga, in high blood ako sa gabi. So, komplikasyon pa rin ng diabetes kasi kahit umiinom ako ng gamot, nakakain pa rin ako ng matatamis malakas pa rin akong kumain. Kaya, hindi pa rin siya nag-normalize. So, yun. Isa rin naging epekto ng diabetes yung panlalabo ng mata. Hindi ako makapag-computer kung wala akong salamin. So, kaya nung college ako, kailangan magsalamin ako. And then, lagi masakitin yung pa ako, yung likod ko. So, yun. Yun yung naging epekto sa akin. And, meron din akong naging problem, hormonal imbalance. Pag ang menstruation kasi ng babae every month ako hindi, every year. Pwede ka 2 times a year ako nagkakaroon. Pag nagkaroon ako, 2 weeks ko yun. Kasi matagal ako din nagkaroon. So, 2 weeks ako nagkakaroon. Ang tagal. Minsan maabot pa ng 3 weeks. So, hindi rin ako aware na sakit pala yun na dapat inayos ko. And then, ayun. And then, yung lifestyle ko na talagang ang hirap. Tapos, hirap din akong dumumi everyday. So, meron akong, siguro sa isang
ako dumudumi 4 times. Hindi talaga siya consistent. Tapos, ang hirap din kung magpapayat. So, 5 years na ako married, pero wala pa akong anak kasi nga meron akong hormonal imbalance. May polycystic ovary ako. So, ang sabi ng doctor, magpapayat ka para mas mapadali yung pagbubuntis mo. Eh, problema ko, yung metabolismo ko, hindi siya ganun kabilis. Kahit na kumain ng, sabi ko nga, tubig lang, tumataba na ako eh. Ganun siya, kumbaga, ganun yung, sa akin ng diabetes. Ganun yung nagiging komplikasyon. Hirap mag-burn ako ng fats. So, kahit mag-exercise ako ng 2 hours, konti lang nababawas. So, yun. And, ang hirap kasi everyday uminom ka ng gamot. Tapos, yun, pag masakit ang likod ko, masakit ang pa ako, nagpapamasahe ako. Siguro sa isang buwan, 3 times ako nagpapamasahe kasi talagang hindi ko na kaya yung likod ko sa sobrang sakit. And then, yun, isang pagpapala na malaman ko yung tungkol sa postron. Yung friend ng mother ko, dinala niya kami doon. And ako naman positive ako sa lahat ng pwedeng makagaling sa akin. So, nag-try ako. Noong time na yun, nag-try ako. Meron ako noon kasi galing ako sa medication ng artificial insemination. Kaya nag-fail kami ng doctor. Kaya, pero, ang sabi ng doctor sa akin, June ako na artificial insemination, so naging negative siya. 2 months magkakaroon ako. Either buntis ako o hindi. So, that time, August yun, akala ko buntis ako kaya hindi ako sumasalang. So, pero nung August 18, nagkaroon ako so hindi ako buntis. So, ginawa ko, sumalang ako sa postron. And after ko sumalang, nung gabi, naiba na yung pakiramdam ko. Sabi ko, kasi every time na magkakaroon ako, since na irregular menstruation, nahihirapan ako, masakit ang ulo ko, dinodysmenorrhea ako. Pero that time, that day, hindi ko naramdaman yun. Tapos, di ba sabi ko nga po sa inyo, ang tapos ng menstruation ko 2 weeks. Yun, umabot lang siya ng 4 days. Tapos nakagad ako. So yun, kaya sabi ko talagang pagpapala sa akin yung Pulsron na magandang naidulot sa akin. And after 1 week, naramdaman ko yung mga pako, yung likod ko, nawala yung sakit niya. Na madalas laging yun ang talagang pinoproblema ko. Sabi ko nga, napakabata ako. Kasi 31 years old pa lang po ako. Pero parang yung sakit ko pang matanda na. Pati nga yung high blood. Talagang nagtataka yung mga doktor, napakabata mo naman. Para magkaroon ng ganitong klaseng sakit. So, yun po. And after 1 week, yan, wala na siya. Tapos, tinatry kasi everyday po nag-BP ako kasi nga ang blood pressure ko babago-bago. Nung maka 1 week na po ako ng Pulsron, unti-unti nakikita ko, ang dugo ko 120/80. Pag umiinom ako ng gamot ko na maintenance, umababa siya, lalo nagiging 100/70. So, hindi ako, doon kasi masyado mababa sa akin yun. 120/80 lang yung talagang, range ng normal na dugo ko. So yun, and ginagawa ko, kasi sabi sa akin ng doktor, pag bumababa yung dugo mo, huwag kang iinom. Pati kaya hatiin mo para hindi ka masyadong mahirapan. Kasi pareho lang naman po yung nagiging resulta kapag mababa at mataas ng dugo, may stroke ka rin. So kaya ginagawa ko, ngayon, yung after 1 week, ginawa ko kalahati yung maintenance ko ng gamot. Tapos naramdaman ko rin na pag umiinom ako ng 4 na gamot ng diabetes, ako, pinagpapawisan ako. Kasi ganun po pag diabetic ka, pag mataas ang dugo, pag mataas ang sugar mo, masama sa'yo. Pag mababa ang sugar mo, masama rin sa'yo yun. So, pag mababa ang sugar ko, nagpapalpitate ako, pinagpapawisan ako. Kaya alam ko, sa mga diabetics, alam nila kapag mataas ang sugar nila at mababa. Kasi ako for almost 10 years na meron. So, alam ko na yun. Kaya nararamdaman ko masyado mababa na. Kaya ginawa ko, ako sa doctor ko, sabi niya, bawasan mo ng gamot mo. So, ngayon, siguro mga 2 weeks na ako, binawasan ko ng 2 gamot. So, yung iniinom ko na gamot sa diabetes, dalawang tablet na lang siya. Morning and evening na lang. Tig-isa na yun. Dati, tig-dalawa eh. Tapos, yung maintenance ko sa gamot, halos kalahati na lang. Minsan, hindi pa ako umiinom kasi maghapon na okay yung pakiramdam ko, hindi mataas yung dugo ko. So, and then, isa pang pagpapala talaga, nung makita kong, yung
yung pagdumi ko, naging regular siya. Actually, nung unang pagsalang ko kinagabihan, dumumi kagad ako. Sabi ko, maganda talaga yun ah. Sabi ko, dahil dumumi kagad ako, samantalang hirap na hirap akong dumumi. Bago ako, kung ginagawa ko, kumakain muna ako mga tsokolate para lang dumumi ako. Kasi yung tsokolate, ano yan yung fiber eh. Hindi ka, kumakain ako ng ibang pagkain para lang maging consistent yung dumi ko. And then, isa rin nakita kong naging magandang resulta sa akin, yung menstruation ko, kasi almost 3 months na akong gumagamit, nagpo-polstron. Naging regular siya. Hindi ko na kailangan uminom ng pills. Kasi noon, uminom ako ng pills para magkaroon. Eh, alam niyo naman po, ang pills, meron side effect yan eh. Kahit na sabihin wala, meron pa rin. So, takot akong uminom. Kaya hindi ako umiinom ng pills. Siguro umiinom ako 3 times lang. Pero hihinto ko na, nilalagyan ko siya ng pagitan para hindi masyadong maano yung katawan ko sa pills. So, ngayon napansin ko, in 3 months, regular na yung menstruation ko. Tapos, yung BP ko okay na. Ayun, nakakatuwa na talagang, sabi ko nga, pinag-usapan namin ng family na kasi yung mother ko at yung father ko sumasalang din eh, diabetic din kasi sila. So we decided nag-decide kami na bumili na ng Polstron. So ngayon, yung Polstron, talagang malaking naitutulong sa amin. Actually, naging business na namin siya ngayon kasi gusto namin, yung ibang mga kapitbahay namin, makagamit din. So, kaya, talagang napakalaking pagpapala sa buhay ko, sa buhay ng bawat isa sa atin, yung Polstron. Talagang bigay siya ng Panginoon para makatulong sa atin, makaiwas sa sakit, diba? Magkaroon tayo ng malusog na pangangatawan. Sabi nga namin, Polstron can make you happy, and hindi lang happy, healthy and beautiful. Kasi gumaganda tayo kung Polstron tayo eh. Nawawala yung sakit natin, diba? Nagiging malusog tayo, nagiging healthy tayo. And isa pa sa pinaka-the best talaga, pumayat ako. Dati kasi ang bewang ko 36, ngayon ko 32 na lang. So kaya, malaking pagpapala po yun. Hirap na hirap akong magpapayat. Talagang, kung titignan nyo pa yung mga picture nyo, kung mapapakita ko lang yung mga picture ko na nahihiya lang ako ipakita, pero talagang napakataba ko po nun. And isang malaking pagpapala po na ngayon, sabi ko na talaga yung Polstron, tinulungan ako maging malusog, maging maganda, maging sexy, talagang maging masaya sa buhay. So, napapasalamat ako sa Panginoon sa paggamit niya doon sa machine na yun. At napapasalamat din ako sa mga Koreanong nagdala nun sa Pilipinas. Kasi kung di dahil sa kanila, hindi natin malalaman yun. So, maraming salamat po sa hapong ito sa inyo lahat. Thank you po.